Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay natanggap ang talo kahapon kontra sa Brooklyn Nets na isa sa mga pinakamahinang team sa East at sa buong NBA base sa kanilang record. Patungo din sa game na ito ay may 7 straight losses sila at naputol lang ito kahapon laban sa Lakers. Para nga sa Lakers ay nananatiling out ang mga expected na sila LeBron James, Jackson Hayes at Rui Hachimura, habang dumagdag din nga si Dorian Finney-Smith sa listahan na ito. May 3 araw pa nga sila napahinga bago magumpisa ang kanilang susunod na game, subalit inaasahan na out pa din si LeBron at Hachimura habang questionable naman sila Jackson Hayes at Dorian Finney-Smith. At ito na nga ang pinakamadaling game sa schedule nila dahil masusundan pa nga ito ng Milwaukee Bucks at ng Denver Nuggets sa back-to-back games. Ibig sabihin ay less than 24 hours ang pagitan ng games na yan at hindi natin tiyak kung maglalaro ba sa second night ng back-to-back si Luka Doncic. Matapos nga nito ay isang araw lamang ng pahinga at back-to-back games din mula sa Phoenix Suns at San Antonio Spurs ang susunod dito. At matapos ang isang araw ulit na pahinga ay back-to-back games na naman na Milwaukee Bucks at Denver Nuggets ang kanilang makakalaban kung mananatiling out sa LeBron James at iba pang players. At kung natalo nga sila kontra sa Brooklyn Nets sa isa sa mga pinakamahinang team sa NBA ngayon, hindi nga malayo sa katotohanan mga kaibigan na magkasunod-sunod ang talo ng Lakers sa matinding schedule na ito. Sa ngayon nga ay 3 game lamang ang pagitan nila sa 5th seed Houston Rockets at hindi malabong malagay sila dito matapos ang 6-game stretch na ito na may 3 back-to-back habang may injury ang 3 sa kanilang starters at ang 6-man Dorian Finney-Smith. So survival mode nga ang Lakers na hindi malagay sa 5th seed upang mapanatili ang home court advantage sa first round ng playoffs ngayong wala sila LeBron James. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Los Angeles Lakers na manatili sa top 4 ng Western Conference habang injured si LeBron James, Jackson Hayes, Rui Hachimura and maybe even Dorian Finney-Smith? Habang matapos naman ang back-to-back matchups ng Denver Nuggets at ng OKC Thunder kung saan pinakita nila SGA at Nikola Jokic kung bakit sila ang top 2 MVP candidates. Si Nikola Jokic nga ay aminado na naglalaro siya ng best basketball ngayon at kung hindi pa sapat ang ginagawa niya at binigay ng NBA kay Shai Gilgeous-Alexander ang MVP, sa palagay niya ay deserving naman nito si SGA at mahusay nga daw talaga itong player. So typical humble Jokic nga nakikita natin. Manalo o hindi si Jokic ng MVP, we can make an argument na ngayong season ay 5 sunod na dapat siya na MVP. Manalo o hindi man siya ng regular season MVP ay 90% nga ng fans ay kinoconsider pa din siya bilang ang best player in the world. Sa ngayon kung stats ang pag-uusapan, bukod sa points per game ay lamang na nga si Joker sa lahat ng categories by a huge margin. Ang lamang ni SGA ay ang points and win shares. Plus 10 nga sila kumpara sa Denver Nuggets as of today. Lamang nga si SGA sa points per game, subalit lamang din nga siya ng 3 field goal attempts per game at almost 5 free throw attempts per game. Ito nga yung maliliit na bagay na kailangan i-consider bago maghain ng boto para sa MVP. Sino ba sa palagay niyong mas deserving sa dalawa?